dito para sa ating second series. Medyo mahaba-haba lang yung naging break, no, since maaga natapos yung first series natin. Ako pa rin naman yung mga kasama nyo. This time around, kasama ka naman dito si Coach BYB para yatid yung laban dito ng Navi up against P-Vision. Gandang laban to, no? Dalawang undefeated. Kaso bibigat nung nakalaban ng pari. Lahat ng kalaban nila solid. Itong Navi naman nakalaban nila Enigma na medyo, 'di ba? Tundra, 'di ba? Tsaka Reconix. Tundra ba? Yung isa pa? Betboom, yung tinalo. Ay, BB pala yung tinalo nila, oh, 2-0. ng 2-0. Pero yung dalawa nilang Reconix tsaka 'di ba? Hindi naman gano'ng kabigat kumpara sa Yun yung expect mong ipapanalo mo talaga no. So tignan natin dito, no. Mabilisan lang naman, head to head tayo dito. Sino nga ba 'yan? Ilabas mo na 'yan, Drek. Talaga sinunod nga sa oras, no? 9:30 pa rin. Kumakain pa nga sila ng cake may birthday ata doon Solid. Kala ko mag-i-start agad. At yan na nga, head-to-head natin dito. Got the juice! And Satanic, no? Medyo similar. Talagang, uso na talaga ngayon. Hard carry lang talaga yung role, no? Pero, maganda performance nila parehas, no? Dito sa tournament na to. Got the juice kahapon. Walang Yasha versus Betboom, Faceless Void. Satanic, bigay mo naman na talaga yan sa bata. Farm machine nga yan, So talagang pagdating sa role na yan. Consistent naman yan. Nagpe-perform talaga yan. At ito na nga yung ating head-to-head. And I think meron na rin naman na tayong draft dito. Tignan natin kung paano nga ba yung preparation dito na magkabilang. Huskar! Oh, pinimpik! Ano to? Nasusupport? Sinusupport. Malamang. Kina-4 ni 9 class to. Ilang beses niya nang ginawa. Last tournament ata. Ano na naman naisip ni 9 class? Ba't may ganun Huskar? Super flex nila yan, di ba? Kakaiba nga talaga tong taong to. Kina-4 niya kasi yan, tapos mga haras lang sa lane, NTX lang dito. So bagay kasi, no? Support. Ito, hindi mo kailangan ng mga tango-tango, no? May libreng regeneration kay. At saka pinang-counter lang nila kay Clockwork. Walang silbi, nakakabisit yung Kags. Ang gagaling ng mga nagka-Clockwork, di ba? Walang mana. Walang mana. Walang pakiyan sa Kags kahit dati pa, di ba? Lumalabas lang dun sa malaking Kags. Ang bilis pa ka mo yung attack speed kapag low HP, babasagin pa yung mga Kags mo, Paperman. So, medyo interesting nga, no? Yung naging approach dito ng P-Vision. Navi! Hindi sure ko anong game plan nila regarding this na sa opening pick ng P-Vision. Na-reflex kasi yung Huskar, May Lone Druid pa. Di ba? First phase pot, talagang pinag-aagawan. Naban si Slardar, ano pa ba, versus Huskar. Na physical, no? So, mag-axe lang sila dito. Then, Shadow Demon para sa another support. At least may pang-save din naman. Save, set up, tapos may damage sila, syempre. Kung sakaling damage umabot tayo sa point na, alam mo yun, biglang naging Huskar core nga to. At least Aghanims nung Shadow Demon, di ba? Big counter sa Huskar. Ito, malalaman natin dito, BYB, kung ano ba talaga itong Huskar. Mag-pick ng LD yan, tapos sabi niya, pwede rin ako mag-LD sabihin niya, Diba? Solid. LD support diba, ginamit niya rin. Ay, ganun din. Malakas din pang haras sa lane, di ba? Kung i-run mo siya as support hero. Tapos ang in-item niya, Mael din. Tapos parang core na mahirap nga. Ags ka, no? Para yung Ags sa Lone Druid mismo, yung parang overgrowth na rin talaga. Sure root pagka mo, kinas. Storm Spirit, kukunin dito ng P-Vision. So, disregard na natin yung siguro yung Huskar mid, no? Pero mamaya, hindi, nag-storm din ako support, Wag naman sana. Lahat pwede. Lahat na pinlex, no? Lahat ng hero, pwedeng i-support position 4 ni 9 class. Siya ba yung siya yun nag-center din nun, Sumobra sa flex to si 9 class. Pero isa pang hero para sa P-Vision. Pick na ba sila ng offlane para, di ba, safe pa rin itong si Huskar sa post-4 or safe lane? Pwede yan. Ano ba yung offlane? Gusto mo ba dito yung talagang... Ano bang ginagawa ni Huskar? Iniiwan sa... Ito na, Lone Druid. Sila. Sure, 4 na. Wala na, dyan na yan. Offlane, impossible naman yan, di ba? May Dawnbreaker naman dito para sa Parivision, mga ganun. Ang dami pang offlane na open. So, post-4 talaga versus Clock. Malay mo nga, BYB. Si Lone Druid yung 4, di ba? Joma. Si Huskar yung 1. Andyan na, Joma. Modge! Natin, andyan na. Oo. Pinamigay na ni Jules yung pagkain namin. Kailangan ko yan. Andyan na. Wag siguro. Wag. Wag, baka Baka para ma-battery yung driver. Dali mo na, Amoj. So, ito. Next hero dito for Navi. Core hero.
Pagka ganito bang like may idea ka na support yung Huskar, ka-counterin mo pa ba? Hindi na yun, no? Hindi na. Wala Hayaan kang mo pake na. dyan. Oh. Ito nga, nag-invoker lang sila sa mid. So, kata combo, diba? Dito kay Axe. Tinawagan na ako ni Tropa. At least may setup naman. So, looking good naman si Invoker dyan. Up against Storm, meron pa rin namang advantage kahit pa paano si Storm Spirit. Pero at least hindi naman to yung sobrang bad matchup na Invoker. No? Yung talagang ma-out CS ka, malulugi ka talaga sa lane. So, manageable naman yan. Pero tignan natin kung ano nga ba yung safe lane. Hero missing for Navi. And then, P-Vision dito, off lane. Largo, binan nila. Okay, sustain. Tsaka nakakabosit lang, di ba? Pag hinila mo palabas ng kags, pang dispel nung hunger. Ang dami. May even yung mga cold stop, di ba? Kachilik mo lang. Ano, birthday, oh. Sarap. Na all may cake. Dapat nga yung pinag-usapan namin kanina. Ano? Dapat ganyan na rin tayo susunod. Pag may birthday? Hindi, kahit hindi may birthday. Pag may tournament ganyan, may activity din tayo dito. May pwede tayong gawin habang draft pa lang. Pag draft pwede. Pag big tournament, no, na draft. At least may activity tayo dyan. Kasi pag break, dyan nila ginagawa yan. Tayo, pag break, syempre, gusto mo pahinga na lang talaga eh. So, Muerta, yung ma-i-remove nila dito. Yun, W kay Pael. Sa pang hero, yung natin tanggalin ng magkabilang team. Offlane. Ano ba nga yun nila? Hindi kasi natin alam yung safe lane pa ng Navi, kaya ang hirap eh. Dami pang open eh, di ba? Mga simple lang, mga centaur. Pwede kasama ni Teki. Si Oscar kasi pwede itong bumabay, tapos habulin niya lang yung clockwork sa lane eh, di ba? Kung saan si clockwork, doon siya tatapat. So kahit ano mga standard na offlane lang, no? Yung simplihan lang nga nila, sabi mo nga. Madami pa namang option dyan for P-Vision. Mga nagti-teamfight items siguro, kahit yung ganun lang. Kasi Lone Druid lang, line-up to. Andiyan pa nga rin yung Dawnbreaker, di ba? Potentially. Di ba? Pag sa Bear na naka-Shadow Blade, may follow-up? Sa meta po, may follow-up ka doon. Plus yung sa Storm, pag jump in, di ba? Tapos kung sakaling kayo din naman yung maunahan, like Berserker's Call, di ba? At least meron kayong pang sagot. Kasi yun naman yung wala sa kanila, yung pang save, no? Kung sakalin na meron sa Navi, Shadow Demon, meron silang pang save. Mostly pang save lang nila dito yung disarm eh. Kaso daming spell naman eh. Papatayin ka nito sa spell eh, mga Sunstrike, di ba? Disarm. Hunger. I-taser mo yan si Invoker. Tiny will be the final ban sa side ng P-Vision and Navi dito. Ano nga ba yung safe lane na hinahanap Faceless nila? Void lang ata sila dito. Tulad ng kahapon, mga ganyan lang, di ba? Combo ka Invoker. Kaso sa lane lang talaga, medyo mahihirapan lang siya dito. Ayaw ni Faceless Void yung mga ganito katapat, yung may Burning Spear, yung mga damage per second lang, no? Ang hirap i-time mock, ibalik eh. Terrorblade mag-end up, BYB. Terrorblade lang sila. So, syempre, alam naman natin, medyo malakas to versus sa Bear, diba? Lane lang niya, medyo mahirap, pero farm lang to? siya versus dito sa mga heroes ng no, magpa-farm lang siya dito eh. Wala masyadong threat, depende na lang sa last pick ng Parivision. So in terms of scaling, lalo na may buff ka pa, coming up from Invoker, andyan yung Alacrity, pwede ka protektahan ni SD. Tsaka pang farm din yan kay SD, lubog mo yung illusion sa lane, yes. Diba? Classic yan. Huwag ka nang mag-shadow poison pag ganyan, pero nag-brew sila, ganda. Ito naman yung talagang ever since nagiging answer no, sa mga ganyang illusion hero, sa Terrorblade, Brewmaster, para sa side ng P-Vision. Ganda sa lahat, no? Sa lahat ng hero ng Navi, di ba? Tornado kay Axe, di ba? Pang-check mo din sa support. Tapos, syempre, yung dispel nga sa mga illusions. Solid last pick para sa side ng Parivision. Ganda ng draft nila. Kahit may Huskar first pick, di ba? Oo, ako na lang. Siguro kung meron man lang akong hindi pa sure sa P-Vision, yun nga, kung paano mag-work nga ba si Huskar dito. Kung effective nga ba na naging support Huskar. Meron ba siya may offer sa game aside dun sa lane stage? Baka mamaya kasi hanggang lane lang si Huskar eh. Pag-support eh. Nga eh. Ano ba, mag-armlet pa rin tayo, tapos may jungle lang to. Malamang after mga 5 minutes, titigil na yun eh. Lane lang eh. Papanalo niya lang yung lane. Siguro ng Lone Druid, di ba? Ang maganda rin dito, di ba, sa baba siya. Kasi tatapatan niya sa clockwork eh. Ang gagawin niya dito, Lone Druid, di ba, pwede mag-jungle early. No, jungle ka, ako dito sa lane. Mag-farm tayong dalawa, di ba? Parang wala naman din kasing ibang option sa item para sa Huskar ko support ka. Mas okay pa rin i-armlet mo talaga. Ang problema naman doon, syempre, prone ka doon sa sa calling. Yan. Once na ma-call ka, diba? Isa sa mga maganda versus Huskar etong si Axe. May Sunstrike pang follow-up yan.
Siguro na to. Armlet blink, yung mga ganyan, yung mga sa silence lang, no? Blink inner Pero fire. aganim siya kung medyo maganda-ganda yung game niya. Okay, Glimmer lang. Nakita ko yun mga Huskar na ang hirap patayin, no? Glimmer. Ang hirap patayin. Pwede rin siya mag-start dito early for the dispel. Madami naman eh. Pwedeng i-itemize dito for Huskar. Depende lang siguro sa kung ano yung mas kailangan nila sa game. Kung ano yung mas gustong gawin ni 9 class dito. Pwede naman talaga siya talagang mag-straight lang to core Huskar na lang din, di ba? Yung itemization. O kaya kung gusto niya mag-support, mga Solar Crest lang, di ba? Solar Crest, Bloods, Crimson, daming pwede. O kaya Force Stop. Makikita mo, no, si Huskar kumukonect sa rune para kumontes. Level 3 Huskar, oh. Nasa power rune. Yung skill build 111. May silence early. Ayop na 9 Nice class. 9 class. Pero interesting. At least may kakaiba tayo makikita, guys. No? Hindi pa syempre. ulit-ulit. Ayun yung maganda. And tingnan natin nga dito kung magiging okay nga ba yung naging decision for P-Vision. And Navi naman, sabi mo nga, ito yung mga undefeated pa, no? Yung mga top sa group nila. Dito sila matcha-challenge siguro, 'di ba? Nasample lang nila yung bet boom kahapon. Tingnan natin nga kung matutuloy nila yung momentum ng Navi na to. Tetherblade, Invoker, mga enjoyer Lakas naman. din, no? Ma-survive lang siguro nila yung lane, makuha nila yung timing sila. Sobrang solid din ng mga heroes sila kasi combo nila eh. Kaya nilang pumatay, walang save yung kabila eh pag naano ka, na-call. Kumbaga parang yung pag inisip mo pag may mga item, both sides, parang lamang yung ano eh, Navi, no? Sa hero nila. Ang lakas ng hero nila eh. Ito ang hirap, parang ihirap i-execute eh, di ba? Most, ano lang to, more on pitas lang itong Parivision, di ba? Tapos mamicroin ka lang sa fights, di ba? Ng mga Brewmaster. Kakansarin ka lang nito ng P-Vision. Sa ginawa nilang heroes, napalone Druid, may Huskar support, then kumounter lang si Brew. Tingnan natin kung masasagad nga ba dito ng P-Vision yung mga early advantage sa set ng heroes nila. Smoke play dito para sa magkabilang team pero hindi naman natin magkakakitaan. Maingat yung both sides. Pang-check lang nila kung saan nag-ob siguro, di ba? Tapos mapagtanim ka na rin ng libre. 9 class, tamang gapang lang naman. So, magandang lane to kay No One. Si No One, ang active nito early. Pagka, ano, Tapos mga yung rotation niya, mga Ancon, ano. Teka. Medyo naligo ng Burning Spear dun level 1 Burning Spear. Sa bagay, parang naman may magawa ka, may maharas ka. Anong item niya dito? Fairy Fire, Tango, Gauntlets, okay. Tapos may Bloody Grenade. Buraot sa lane. Talagang may kipag-trade lang sa support. Nakakawisit eh. Sa Tanic naman, standard lang din naman no para sa Lone Druid, yung Mjolnir, straight muna. Hirap ng lane ni Axe dito. Trilane versus Trilane, bumaba yung Clockwork ha. Sige, Trilane na tayo dito sa bottom. Parang may +1 to eh. Yung P-Vision, may bear kasi. Sunstrike sa range. Tumama naman. Secured lang. May na-deny nga lang si Noah na isang creep, so kahit pa paano, madidelay nila yung level 2. Top lane, bumalik naman na dito Ducalis. So hinabol nga, no? Yung Clockwork. Yun talaga, para sa Clockwork yung pick nila na Huskar. Kasi di ba first pick Navi is sa Huskar sila dyan. Galing naman naisip nila dun, no? Para lang sa lane ni Clockwork. Kasi grabe din talaga yung Clockwork yung sa mga Clockwork ngayon, mga buraot, mga wala first skill, no? Ano lang, max second. Tapos nangra-rocket. Yung level 3, ang skill build, second, third lang. Nakakabisit nga daw yun, sabi ni Bob. Kasi di ba, as-mid siya, di ba? Bato lang ng bato ng raka sa'yo. Matimingan ka pa habang nagbobote ka. Tapos syempre, laging lamang sa harassment kasi may extra damage siya, di ba? Nakakabisit nga daw talaga. May Clockwork na support na ganyan. Tapos Billiard Lord pa, no? Yung magaling sumipa-sipa ng cogs. Yung magagaling, kahit level 1 lang yung cogs, nakakatama ng dalawa, no? Di ba, ang bilis lang mawala nun? Pag level 2 na, yun, annoying talaga. Mas mataas pa yung burn na pag na-level 2 na. At least yun nga, hindi matitake advantage dito nung Clockwork yun. Dahil sa Huskar ng P-Vision. So medyo tahimik ata to, feel ko. Chill lang. Ang problema dito, yung Axe paano lane to. Wala pang last hit, tsaka si Clockwork. Ito na, speaking of Clockwork, ano sa baba? Pwede naman sa gitna. No one dito, delikado. One more. May Fairy Fire, pero no one still in big trouble. Abutan ng Clockwork. First blood para kay Daze masisecure dito. Ganda ng ginawa niya. Hindi ko kaya yan. Anong gagawin ko dyan? Dito ako sa mid, tsaka sa top. Nung decision niya. Pero syempre guys, yung first blood na hatid sa atin ng Q&A page. No? For question inquiries, just message Q&A page for more information. Medyo malas lang din for no one. Pagka-deliver ng bote niya, nasa backpack. So hindi niya naangat. Ayun lang. Hindi niya agad naangat.
Nagamit niya pa yung Fairy Fire. Pero maganda dito yung Axe level 1 ata o level 2. Nagja-jungle na. Ito talagang umalis na. Huskar ka pala. Habulin mo ako. Habulin mo ako. Ang maganda dyan, makaka-farm na si Huskar. Pwede siya mag-early boots na. Tapos mamaya-maya, jungle ka na, Lone Druid. Ako na dito. Ano yan, magpapa-level na lang muna yan si Huskar. Ma-level 3 niya yan. Kaya na ito alam ko kaya na ito mag-jungle level 3, di ba? Kaya. Level 2 yung kanyang third spell. Wala nang uwian yan eh. May hirapan din si Axe dito, i-1v1 yung Lone Druid, no? Oo. Totoo yan. Yan ang totoo talaga. Ayun na siya. Ayun na. Level 2, pipilitin na mag-jungle. Okay na ako, wala na akong kalane. Ang medyo nakakailang dito sa Storm, di ba? Kasi ikaw yung mapupuruan dyan, ikaw yung gagangkin ng gagangkin. Paano ba mindset ni Noah? Ano ba yung parang na-feel ni Noah dito? Jungle ka kasi. Ako may hirapan sa'yo. Dapat lang siguro dito kay Nawan, alamin niya kung nasang side. Para pwesto siya sa opposite side no, ng Clockwork. Tsaka kung ikaw naman na yung mga support dito ng P-Vision, priority mo na yung word dyan sa movement ng Clockwork. No? I-check mo na lang kung nasan to. Kung wala kayong planong tulungan yung mid, bigyan nyo na lang ng info. Ganda pa rin naman yung lane niya. Siyempre versus Invoker lang yan na hindi naman ganun ka-strong. Yung top naman natin dito, medyo mahirap naman talaga for Terrorblade. Tekis ano yan eh. Ayan. Yung tropa mong nag-grief, naagawan sa mid, ayun, nag-jungle ni Huskar. Kumbaga, pa-respect Huskar. Kaso nga lang yung makulit mong tropa, Storm. Hindi, mid ganyan, mid. Sa mataasan na ego. Naagawan ng lane. Pero tingnan natin ha. Hinahanap niya na. Medyo low siya dito, may Sunstrike. Kaso nga lang paano, hindi naman nakakagsil si tropa. Wala rin siyang battery assault. I mean, level 2 naman siya pero di pa siya convinced na, alam mo yun, kaya niyang patayin. Uy, ano yun? Ano yan? Tumutunog. Si Joma, naririnig namin yan. Clockwork, magpupul lang siya siguro. Habulan lang. Ito pa level 3 na BYB. Bibilis na. Free lane lang yung Lone Druid, kain niya lahat ng creeps, kahit yung big camp na hindi naka-block. Nakadarag niya doon. Si Axe na pa jungle. Kanina pa. Dami niya naman last hit ni Axe. Jungle creeps lahat. Yun nga lang, mapapauwi siya ngayon dahil dyan. Lungkot nga lang yan. Diba? Yung starting item niya, medyo hindi naman ganun pang jungle. Okay nga ba to? Sa part ng P-Vision yung ganito nangyayari. Fina-farman lang muna nila ngayon, no? Okay lang ata. Kasi parang kung pagdating sa mga rotation, hindi naman doon nakabuild yung hero pa nila eh. Levels lang. Level 6 lang siguro ni Storm. Wala nang threat sa kanya pag nag-level 6 si Storm. Paano ito papatayin? Oo. Diba? Kailangan niya siguro mag-6. Ito, wala na itong pake. Bahala kayo dyan. Nag-level 2 Burning Spear na. Para mas mabilis nga naman yung damage. Kulit. Gumagawa na lang ng Dota dito si Daze pero mamamatay. Wala na. Doon na sumobra si Daze. Pasok pa sa Galvanize para kay No One. Thank you. Nina ka pa eh. Kumbaga, kanina mo pa ako pinagalawan dito eh. Bawas gigil lang para kay No One. Bumalik na yung creeps. Okay, cold snap lang. Kala ko, kukombo-combo si Nico dun eh. Cold snap tornado na, tapos meteor. Nagulat ako eh, biglang kumold snap eh, na nasa high ground yung Storm. Yolo yun pag gano'n. So, bantayan tayo sa 6-minute rune. Importante to for No One. Para kay Nico, importanteng hindi makuha ni No One. Yun na lang. Kailangan niya lang ma-deny. Andito naman si Shadow Demon and si 9 class, wala naman siyang buhay. Para mag-connect, diba? Baka madali lang siya dyan. Set up! Eto na. Lubog, Meteor. Only level 5 para kay No One dito. Bringing the numbers sa side ng Navi. Successful para mapatay dito yung Storm. Wala silang para sa disarm, no? Andiyan yung Meteor eh. Walang pake si 9 class. Sapong-sapo yung Meteor habang nasa loob ng Kags. And si Huskar. Bahala muna kayo dyan, guys. Inagawa mo ako ng lane eh. Ako dapat dyan eh. Mimid eh. Tapos pipik ka nga ng Storm. Okay Live odds natin dito. Kumbaga parang same pa rin naman yung ata to eh. Match winner ata yun yung odds na yun. Mag-level 6 na ba si Storm? Lapit-lapit na siguro yan. Clockwork, nangungulit lang. Nagtanim na siya ng deep ops dito. And going 7 minutes tayo. Knowing na missing lagi yung Huskar, mukhang kahit ganun naman, wala naman ata magko-contest sa side ng Navi. Pero walang TP si Storm. Huskar, bumaba. Medyo madaming HP siya dito. Naka-abante rin yung bear. Agaw ata nila, no? Sila yung co-contest ng Shrine. Gandang movement para kay Huskar. Importante to, especially for 9 class. Diba? Level nga, hinahabol mo kay Huskar para maging effective ka.
Tsaka maganda yung ginawa ni Satanic, no? Sinob niya yung lane para makakonect siya ng malapit-lapit. Nakaabante yung lane dito. Yung level 5 Baskar. Meron ng face boots. Face boots na siya. Binili niya di ba? Yung chainmail. Okay. Face boots Facebook plus completed. level 5, no? Saving 1 skill point for the silence mid. Ganda na naman ng Cogs play. Pero this time around, level 6 in 01, hindi enough yung control. Kakabisit eh, no? Ubus yung mana mo. Tapos hindi ka naman, in tornado sa creep wave lang yun, natulak ka pa dun sa tornado, nadamay ka pa. Nakakaasar ka. Binuburat lang siya ni Daze, pero top lane setup, disruption, Sunstrike with Metamorphosis, level 6. Si Notice, manlalaban with Primal Split. Delikado dito yung Terror Blade. And forgot the juice. Nice. Ganda ng Cyclone. Wala siya ma-Sunder. And Sunder, abot pa ng stun! Coming off from Notice. Patay dito yung Terror Blade. Eto And na. habol pa. 9 class with the rotation. Notice gets the double kill. Hindi ko alam kung anong plano nila. Paano nila papatayin yun? Alam nila level 6. Kita nila eh, di ba? Kala ko di nga level 6 kaya nila ginaw. Hindi, level 6 siya nun. Ayun lang. Kala ko hindi pa level 6 eh. Hindi ko alam kung anong trip nila doon. May Sunstrike daw, may ganon. Pero alam, wala talaga silang damage. Wala silang stun eh. Bukod sa tulak ni Clockwork na, di ba? Hindi mo mapipigilan mag-split. Ayun yung problema. And dahil nga doon, nadamay pa si Notice. Ganda pa ng Cyclone niya, no? Dumidikit na Shadow Demon. Sander mo. Nasa Cyclone pa, Shadow Demon. Pero babawi sila, walang split. Ito naman si Nico with his rotation. Tornado Meteor. Ganda na naman ng Cogs play. Coming up from Daze. So mamatay naman yung Brewmaster finally. Kaso nga lang, nakita mo yung level ni Clock. Level 3. Kakaiwas sa Scar. Kakapunta na lang ng mid. Nawalan pa ng wisdom, di ba? Level 3 ito, nangaagaw pa sa jungle ng kalaban. Dagger ang kanyang item dito. Mang-i-initiate. Mang-sa-silence lang, no? Hanapin niya lang Shadow Demon. Yan, trabaho mo. Hanapin mo yung Shadow Demon, huwag mong pa-silencein. Patay mo. Solihin mo. Ay, huwag mong palubugin. Tiga mo, humahabol siya sa farm ng Axe. Mas mabilis siya mag-jungle kay Axe. Ayun yung problema ni Axe ngayon. Yung item kasi ni Axe, merong windlace early. Tapos napa-jungle. Tapos sinabi nyo, parang hindi na ako nag-windlace. And mukhang okay, hindi naman madedaward. Mapaprotektahan pa rin naman dito na Navi. And ito na yung setup. Medyo malayo nga lang for the Meteor Hammer. So Ducalis dito. Sunstrike! Ganda. Takes him out still. Now 9 class joins the fight. Cogs play coming into play. And Notice, kumonek na rin dito para kay Daze. Yan, magkakaroon naman ng even exchange. So 1 for 1 lang naman tayo. So, support lang, para sa support. Pero nagka-XP si Clockwork doon, yun yung maganda. Level 6 take is yun, di ba? Nakaamoy siya ng experience. Meteor Hammer para kay Invoker, yaman niya, no? Wala eh. I mean, nabura out nga naman kasi si Noan sa gitna, di ba? Free farm lang yung Invoker. 1-0 and 3 and mababarag agad dito yung mid lane. Yan yung maganda para sa side ng ano dito, ng Navi, no? Ma-open up tong mid. Medyo masishift yung attention kasi madali nang pasukin yung triangle nila. At least yung Axe kahit paano medyo luluwag yung pwede niyang paglaruan pa. Hindi siya masyado mapapansin. Yaman ito. Walang kalaro to eh. Sino ba kalaro dito? Creeps? Power Trend Ismael para sa Lone Druid. 112 blast hits. Alam mo yung Creeps neutral, pareho mong kinoconsume ng walang kahirap-hirap. Tapos walang threat, no? Paano siya papatayin dito? Kailangan ni Clockwork magka-level 6. O kaya mag-smoke sila na malubog to, no? Ang problema, paano lalapit si Clockwork? Pag nilubog mo yan, nakaabang na yung bear para sa fear, no? Mahirap. Ang yaman ng bear dito. Aaga pa yung timing ng bear. Usually, parang ang tagal talaga nito eh, no? Yung Lone Druid. Pag napatay mo ng 2 beses yan, yun yung pinakakainaan yan early eh. Oo. Yung MJ niya, abot niya ng mga 17, 18. Ito, on para sa ano to eh, 16 minutes, 15 minutes, ano eh, MJ eh. Ayun pa naman yung changes sa bear ngayon. Sa early, talaga may kasi nga base sa level na yung hero yung bear. Pero kung ganitong free farm, ang taas na level, and then lakas agad nito, level 10 na yung bear. Saka early, ganito na yung ginagawa talaga ng mga Lone Druid eh, na nasa amo yung item. Lagi na yan, before Aghanims. So medyo iwas lang muna yung magiging decision ng Navi dito. 3K advantage para sa side ng P-Vision and mostly nanggagaling ta sa Lone Druid plus Huskar. Sila yung talagang umaangat dito sa net worth. Early chasm para kay Invoker. Extra heal ilang. Yung Axe, hindi ko pa nakikita item Kung nag-blade mail ba siya, nag-dagger, pero Lone Druid,
dragging the creeps lang, no? Grabe. Ilalayo niya lang sa torre, no? Gusto ko yung ganito mga ano, yung tipo, nung nag-meet yung Pinorti, binaraot lang si Hitbo. Yan yung mga pang-asar mo. Lalo pag support ka, ikaw pipindot nun eh. Pag nasilip mo, no? Ano pa naman, bad trip yun eh. Kung ikaw Hitbo, tagal ng cooldown ng meet, pero tasamaan ako. Sabay Pinorti lang. Kaya ito na nga. Isa sa mga favorite yung gawin yun eh. Mga pang bad beats lang, kumbaga, di ba? Okay, kakags pa. Wala naman nga abutan para kay Daze. So, na-force lang nila yung rotations ng support. And back to farming. Nawala na yung threat ulit kay Lone Druid, di ba? And si Huskar dito, chilling lang. Chill lang sa kanyang Blink Dagger, no? Kung makukuha niya. Ito hindi ko sure kung upgrade niya na ba agad to or casual lang yan para sa Meteor, yung damage to Meteor, mas masulit, no? Tingnan natin kung tatama yung kanilang smoke dito kay Lone Druid. Kailangan na nilang puntahan to. Hindi pwedeng dire-diretso lang nagpa-farm dito yung Ay, bata. na-break! Na-break ng pa ng bear! That's worse! And the rest are coming for the side of P-Vision. Sandwich sila dito, BYB. Invoker. There goes the proximity mines. There's nothing he could do. Maybe Ducalis tries to kill him out. Mamatay naman sa Demonic Purge. But the 2 gone for the side of Navi. What a play by Satanic. Di niya na kailangan magpa-cover, no, sa support. Habang nagpa-farm yung totoo, yung hero niya, yung bear niya, nakaabang lang sa smoke ng kalaban. Eh, wala na. Alam mo naman, yung considered as hero na kasi yung bear eh. Nakaka-break ng smoke. Nakabreak na smoke, nakakanako ng wisdom, lahat ng pwedeng gawin eh, no? Naboset nga sila dun. And ito, walang pake. Gripper nga eh, sinahin kasi. Tama. Armlet na ako, Nakakaba guys. niya. Anong Blink? Magpa-farm ako. Ako ang magke-carry dito. Hindi nga siya na natinag, hindi siya tumipi, di ba? Anong ginawa? Chill. Nagka-break ka ng smoke sa baba. May laban dyan. Sige, farm ko ka to. Days? Level 5 pa rin. Etong si Wala Uy, ganda naman ng pero, dito. Pero ganun din naman. Lone Druid, pumapesto na yung bear niya pag nakakaw dito ng Nakapag-split. And ito na si 9 class. Is looking to join in. Ang gandang dispel sa mga ilo. Cyclone. Sunstrike. Sunstrike's gonna be on point. Pero with the armlet toggle, 9 class dito. Makakasurvive. Terribly down. Yung bottom, yung bear, nakikipagkulitan lang kay Axe. Pero, ayun, Alam mo yung binuburaot ka sa Shrine of Wisdom? sino yung tumipi si Clockwork? Oy, alis ka dito. Gusto ko mag-level 6. Bad trip noon. Like, dalawa kayong nandyan. May fear pa yan, ha? Mayroon pang mana yan, pang fear. Block! Sayang oras niya. Ito na, Shadow Demon. Lubog mo yan, pare. Hindi, papatayin na lang nila. Papatayin na May nila. Sunstrike, ha? Grabe yung buy time. Ang tagal. Tas makakatakbo! Grabe si Satanic doon, nakakabwisit yung ginawa. Kahit hindi ako yung naglalaro, nanonood lang tayo, diba? Grabe yung buy time. Tapos nabuhay yung bear. Maganda. Tatlo yung pinadala nyo doon. Ang tagal nyo, almost 30 seconds kayong nagkukumpulan doon, nag-aagawan. Kasi hindi mo naman sila masisi, BYB. Kailangan na yung Shrine of Wisdom. Kailangan ni Clockwork yun, level 5 lang siya eh. Walang iya. Kasi ganito rin yung gagawin niya, diba? MJ lang sa bear, harangan mo lang yung creeps, diba? Para hindi ma-pressure yung tier 1 niya dito. Yun na nga. Nawala nga lang yung kanya Mjolnir buff. Pero same thing pa rin naman. Madedepensahan niya. Hindi lang niya mapafarm. Pero dahil dun sa space na yun, diba? Yung top, nakapagtanim sila ng deep orbs. Yung mid na push in nila. Napwesto na talaga nila yung top lane. Nakapwesto sila ng maayos kasi Shadow Demon doon eh. Napalakad doon eh. Naka-threads, no? Shadow Demon. Siya ba yun? Yung bumili ng shard? Oo, siya. Naka-threads tas may shard. Trades? Ba't siya nag-trades? Ewan ko yan. Ano meron dun? Para saan ba threads niya dito? Di ko Para sure. daw mas mabilis niya ma-build up yung, di ba yung pag na-atake ka niya? Yung Yung sa... merong amplification palalo. Sa innate niya, no? Para mas mabilis daw ma-build up. Kaso nga may disarm eh. Nag-early short naman siya doon, para doon, sa disarm na yun, di ba? Up naman na yung kanyang shard dito. Itong Clockwork, walang biniling item, rekta dagger din siya. Okay. So, talagang resources gaming lang para sa P-Vision. Ayun yung main goal nila dito. Pakaya mo na Lone Druid, isang component na lang ata ito, pang-aganim sa... Parang kinabahan si Daze dun sa part na yun. Biglang nag-zip in sa kanya sa store. Ay! Ayun lang! Ang tagal mong nandyan! Ang tagal niyang in-scout, di niya rin pwede kaagad eh, no? Kailangan niya ma-hook para ma-setupan niya ng cogs talaga. Sayang naman yun. Buti na lang na dinay ni Juice yung tower rin sa mid lane. 9 class, may setup.
Niku. Wala siya pang cancel na Wala naman siya magagawa dyan. So, ingat na siya sa Sunstrike. Swan Strike. Tinamaan. Pero, Wala. may armlet eh. Armletan niya lang. Padagger na. Yaman din eh, no? 600 HP pag naka-up yung armlet eh. The extra core dito para sa side na Parivision. Pinaka-farman lang talaga sila. So, 4 na core yung parang ECP mong kalaban dito, ikaw yung Navi. Dalawa yung nagja-jungle. Mamaya, masasama na yung dalawang hero na yan. Yung Bernelon Druid, tsaka itong si Askar. Diba? Gumakuha ng dagger at Aganims. And speaking of Aganims, BYB yung Brewmaster meron ng Ags. Yun. Problema lalo to para kung magkakaroon ng teamfight. Maagang Ags kasi nga nagmahida siya early din eh. No? Maganda rin yung lane niya. Wala rin masyadong pressure. Yung kills ka natin, baba ng kills eh, diba? So parang, alam mo yun, nagiging farming game talaga para sa P-Vision. Ang problema dito yung supports ng Navi kasi walang nangyayari, di ba? Na-farm yung mga cores nila pero yung support nila na pag-iiwanan, di ba? Si Ducalis walang problema. Sige, wala nangyayari. Tanim muna akong proximity mines. Tsaka kaya mag-farm nito ng isang wave eh. Yung mga wave, di ba? Kumpara dun sa supports ng kabila na ang bagal. Kaya nga mag-neutral yan, di ba? Tekis, basic na. Pero ito na yung movement for P-Vision. Advancing dito sa may jungle side ng Navi. Pero nakaiwas naman with the smoke play. Notice dito yung harap. For now, Blink Blade Mail pala to para sa Axe. So, kaya pala sila gumagawa ng movement ngayon. Blink reveal para dito kay Axe. Mabibreak nga lang nung bear yung kanilang smoke. Ayun na naman. Yung bear na naman. Tornado. At least ma-remove mo yung Milner buff. Pero may Aganims na to eh. So, eventually, makapag-farm pa rin naman sa Satanic dyan. Iwasan lang nila itong bear na to. Dito sila sa bottom. Sino to? Huskar? Pwede na yan. Palaman na yan. Mayaman yan. Pero teka, may blink na ba? Ay! Grabe! May blink naman si Axe. And that's gonna be Berserker's Call into the Sunstrike. And Calling Blade. Di na nga kailangan. PMA dito will claim that kill. Matay sa Blade Mail, no? Sayang, di siya napag-silence, no? Pero teka, may inabutan? Sino yun? Parang merong... Ito na, si Storm. Si Storm. Backline hero. That's Reedy spotted. Ducalis, together with Notice, charging in. There goes your blast off. Wala na magagawa si Redis about this. Tatry na lang niyang isama si Ducalis pero hindi enough. Maybe when the Sunstrike connects, actually hindi. So yun nga, buhay pa dito yung Tekis. Yun na yung call, no? Bigay na natin yan. Tumakma na si Invoker. Si Axe din, same. Pero oy, may off sila dito na iwan. Berserker's Call, Calling Blade. And that's Tekis out. Yun lang, kapalit ata ng buhay niya to. Ito na yung Storm. No one. Big jump. And mamamatay dito si PMA. Malas lang na doon sa area yung bear, no? Bumili na rin ng shard dito. Itong si Satanic. Pero ito, beautiful setup. They want Lone Druid. Satanic dito, eating that meteor. He's gone. Pero yung Lone Druid bear still standing with the Aghanims upgrade. Got the juice. Out of mana. Meron siyang Lotus plus 21 charge. There goes the Cogs play. No one's gonna be in trouble. He was able to zip away in time. He's alive. And they managed to bring down another hero, which is Terrorblade. Next here. 4 down in total for the side of Navi. Dinispel lang yung mga ilo na nakapag-soul ring siya. Soul ring talon. Sakto eh. Soul ring. Tas wala naman ng sumunod na damage. Nakapag-zip out pa. And si Satanic, okay lang sa kanya mamatay, diba? Wala na yun eh. Peke na yun eh. Peke na yun, parang illusion na lang yung hero niya na yun. Taga-farm na lang, ito yung tunay, yung bear. May shirt na yung ammo, so dispel na yan, diba kahit na-disable yan. Oo. And may blink na rin yung Brew, pero Axe dito, making a play, try to bring down Ducalis. Andun yung Calling Blade, mamamatay dito yung Tekis. So another calling stack para sa kanya. BKB, malapit-lapit na rin. Ganda sana ng initiation din ni Clockwork doon, no? Blink reveal niya. Natulak si Storm kaso nga lang ang gandang Soul Ring usage by the Storm. Sumulit pa eh, no? Hindi pong parang patay na dapat eh. Pero to, Sunstrike. big setup over to the Lone Druid Bear. Kaya na bang patayin? We'll just TP away. Meron naman disruption dito para kay Redis and that should do it. Satanic dito, yung kanyang alaga, mabibigyan. Clockwork ang nakaklaim ng dito. Gold. Pwede na. Mamatay-matay lang si Axe, medyo masakit, no? Pero magro-roshan? Ang pari? Sneaky Rosh, no? Dahil medyo na-spend nga din nila yung mga skill dun sa baba. And dahil nga, ages para kay no one. Kaya ba mag-Tormentor with the Sunstrike? Tingnan natin. Kakayanin naman. Kaya naman, naka-treads yan eh. Shadow Demon eh. Diba? Basic lang. At Sinasin na yung shard niya.
Okay. Nagpavis Nagpavis siya. So, di niya tinuloy yung Pero shard. kanina meron na no? Oo. Binili niya, tapos binenta niya, ganun. Oo, siguro. Nagbago isip. Sige, farm na ulit. Ito yung mahirap yung pagka nagkaroon ng Silver Edge yung bear. Sumusolo na to eh. Silver Edge versus Axe. Yari. Baka umikot. Kahit nga lang yung cap movement speed laking bagay na di ba? 200. 9 class, going for the SNY versus, di ba, sa Axe Call. Sabi ko naman sa'yo, corner talaga ito. Kumbaga, Ito yung mga, sa pub game na naagawan ka ng lane. mid talaga yung role niya. Nag-jungle. Pero, sumasama pa rin, no? Hindi lang nakikipag-usap. Ano lang yan, i-report ka lang yan mamaya. Nakamute lang kayo lahat dyan. Ginagawa niya lang yung gusto niya. Shadow Blade na yung bear. After mabasag yung tier 2 at maklear tong wave na to. Yaman, no? Smoke play to para sa P-Vision, BYB. Sino sa baba? Clockwork lang naman. So I think okay lang ito mamatay kung ikaw yung Navi. Pero kita na rin Invoker, hindi nila din diretso. Dito sila. Nag-end up sa Shadow Demon. So shoot naman sa Galvanize para kay Noah. Oo nga pala, hindi pa nga pala namamakita si Noah. No? So nag-build talaga yung Galvanize. Bukod sa unang-unang kill sa kanya, yung ginang siya level 1. Oo, yun na yun. And Niku, speaking, yung nasa bottom lane na spotted nila dito, nasetapan na rin. Niku down, mega kill for no one. Ganda ng ginawa nila, no? Nagdire-diretsong lakad yung bro. Hindi siya sumama doon sa initial attempt nila ng Shadow Demon. Sabay TP lang. Kasi kitang-kita na yung Invoker doon kanina pa eh. Instead na isa lang yung mapapatay nila, na Invoker lang, no? Nagkaroon pa ng +1. Nahuli pa sa may top lane. No one again. Napaka-active. Sino yun? Axe, makukuha nila. Yup, di na napansin ng camera, no? Namatay na nga dito. And syempre, andun yung core nilang Huskar. Ang galing na eh. Si No One lang yung nag-connect, no? Dalawa sila ni Tekis, dalawa sila ni Bru. Tapos nag-portal siya, dalawa naman sila ni Huskar dito sa may top lane. Sinesetapan lang din. Tapos si No One, ko-collect na ng Galvanize. Ayun pala yung game plan. Ganun lang. Galing din. May split pa sila dito. Kung gusto pa nilang pumersa. Lone Druid, malapit na yung Silver Edge, Parang, ano mo yun, sobrang smooth ng nangyayari for P-Vision. Smooth ng laro nila, no? Nag-work yung Huskar kasi nga nawala ng laro yung support ng kalaban, no? Yung Clockwork, kung saan na napunta. Like yung first rotation, yes, effective. Pero after nun, wala na eh. Parang yun na yun eh. Kung hindi ka mag-i-smoke, hindi mo mapapatay si Storm. Ang hirap din like, ano ba, hayaan mo na mag-jungle si Huskar or habulin mo si Huskar, yung mga ganun din yung pag-iisip. Kasi hindi mo rin mahabol as Clockwork eh, Ayun diba? nga, wala kang magawa eh. Nag-boots ka, may boots na rin yung Huskar nung nagja-jungle na. Wala na, hindi mo na talaga siya mahabol. Clockwork ka lang, diba? Walang pake sa'yo. Eto smoke. Ganda ng Berserker's Call! That's no heroes! And looking forward to Tekis, mamatay siya dito. May ages pa naman si No One. And I think he'll zip in. Looking for a potential trade. Read this dito. Disruption, then backs away. There goes Thunderblade. Zeal committed. Tornado connects. But now Satanic with the Shadow Blade. Lone Druid Bear will be able to take down Redis. Storm goes down with his Aegis. There goes Huskar. Brings in with a life break. He'll pay for this. They have the BKB for PMA, but they have the Cyclone over to the Terrorblade. They're just waiting for him to land. And right now, there goes Gods creating space, pushing away the bear, and Lone Druid. Can he keep up? Storm BKB. Sunder! Vortex over to Gotlegend. The Sunder will make it over to his teammate. So he's back to full, ready to fight back. Lone Druid dito. What can he do? Sobrang low ng HP ng bear, and mag-out na dito inside ng P-Vision. 2 supports. Pero napabuyback yung Axe. Plus Aegis yun lang talaga. Kailangan niya mag-buyback para maprotektahan kung sino man yung dadive in doon. Sayang din yung Bru, di ba nakapag-dagger pagkabalik sa ano niya? And sa form. Initiation. Manlalaban. Wala na yung meta na ito. There goes initiation. Good Berserker's Call to try and protect the Terrorblade. Pero wala na siyang Sunder dito. Dieback. Sunstrike won't connect. That's a dieback for the Axe. Terrorblade still getting chased down. No one with his last mana for the Ball Lightning. And that should do it. Terrorblade down together with the Clockwork. 3 heroes dead sa side ng Navi. No one dito. Makakasurvive pa rin. Shadow Poison. Di rin umabot. So buhay na Eto na buhay si pa rin. Huskar. Eto na nga, tumalan na nga, Invoker dito, spotted, Shadow Demon, wala naman sila pan-disable, so makapag-TP out successfully. Biglang nando na, no? Nag-survive na, nabuhay na ulit yung mga heroes dito ng pari. Nasobrahan si Terrorblade sa Abante. Ang sakit nung bear, walang BKB Axe dun eh, nung time na yun eh. Diba nung sila? Wala silang mga BKB, kasi nga nagamit nga kanina.
And walang Sander yung Terror Blade. And dahil nga dyan, mababasagan ata sila ng third tower. Possible, Rax, di ba? Pinilit lang nila kasi may meta pa eh. Kaso nga lang, wala eh. Napalaban eh. Nagbalik na yung dalawang support dito ng pari. Nahuli pa si Invoker dun sa may likod. Range rocks nakuha na nila BYB and mukhang damay na rin yung melee rocks. Masyadong mabilis bumasag yung bear. No? Sama mo kaya ng split pa ng Brumas. Saka wala silang pamigil bukod dun sa lubog. Ngayon ko na na-realize, no? Puro demolishing yung, yung passive. May Bruce split, merong bear. Basag ka talaga. Satanic dito. Wraparound play. Looking forward to support. Andun na yung damage. Andun yung control. Satanic, easy pick off. Pwede ba si Nico? Actually, wala naman detection. So, makakapag-out naman dito yung Invoker. BKB na rin yung bear, no? Ayun, pigilan mo yan pagka may BKB na. So, nag-iingat lang ng bagay yung bear kasi Risamon ata yun. Pero Ganda naman notice. Ganda nung pagkakabiyo. Kasi napakan ni Satanic yung Ghost oh, Walk. ang layo ng tinalon niya ito. Ubus na yung mana, pero huli. Ayun yung masakit dun. Like, tumama yung talon niya sa sobrang layo. Grabe yung damage. And dami na nga si Nico. Ganda, no? Grabe yung presence of mind, di Brewmaster. Dito yan. Dadas ko yan. Nadaanan eh. Akala ko, ko-connect lang talaga siya sa teammate niya. Kaya siya nag-BOT sa top. So, dugot ako biglang nag-blink dust. Habulin pala talaga si Invoker. Nasabi ni Satanic, andito siya sa may top dumaan. Naramdaman ng presensya ni Invoker. Ayun, nasa apulan. Ang read nila, mag-gate na. Mag-gate to si Invoker. Papunta sa gate. Cogs, play. Luma na yung... Ayan, makulit ka masyado eh! Don't poke the bear nga, di ba? Makulit ka kasi masyado. 200 movement speed ka habang nalipad. BKB yan ha. Wala lang mana. Isang na lang, Cogs. Wala nang pang BKB dito yung bear. Pero pwede siya maglakad yung hero. Pero ayun, may creeps. Okay na. Pwede na. May sagot na. So, prepare sa ba nila to? Tier 2 tower. Nagawan na naman sila ng wisdom dito, na Lone Druid. Nag-drop na lang ng Meteor. Mukhang yun na yun. Actually, Axe. Tatry nila. And mukhang kaya naman. They have the damage. So, Lone Druid, Resummon dito, kailangan gamitin. Blade Mail and Sunstrike lang, no? Not bad. Big kill na yun, yung mga ganong kill sa bear. Kasi mapipigilan mo na yung pagpupush. May ilang yun eh. Isa lang yung bear niya. Pero ito yung totoong core, diba? Mag-heart. Mag-heart na, diba? Na-double pa yung belt. Ito yung secret weapon. Kumbaga, pagka kailangan na ng P-Vision, pwede na, isama si Askar. Mamaya may lang nila yung bear, no? Bait mo na yan. Alam nila wala Resummon. Andito ako. Ako talaga ang tunay. Ako ang tunay na carry na malapit na sa heart. No? Hindi ko alam, ba't nga siya may belt eh. Sumobra. Nasobra nga. Nasobra ng belt. Tingnan mo yung net worth nung Axe at Invoker. Medyo malungkot. Tingnan. Mas mayaman pa si Askar. Tekis din. Sobrang yaman nga dito with the Greaves. Skadi naman for Terror Blade. Big item yan, di ba? Versus dito sa Heroes ng Pari. Tingnan natin. Kung makakapalo siya ng maayos. Ito, nag-smoke na yung P-Vision. Rune? Sa baba Arcane. Sobrang sulit pa para sa Storm. Nag-zip in na nga. May Aghanims na Invoker. Sa Cataclysm, ando naman yung upgrade. Teka lang, PMA was able to blink out pero got the juice dito. Wrong target para sa Storm Spirit na Vortex Ring Illusion and good Tornado to dispel the Arcane Rune. So now with no one, very low on mana, he needs to be careful right now. Kailangan mag-out. Same thing with Ducalis. Blast off, interrupted by the Cold Snap. So mamatay dito yung Tekis. So medyo napamali nga lang yung attempt dun for P-Vision. Pwede sila mag-chill. Na-force nila yung Metamorph, di ba? Wala namang Roshan, wala namang objective para sa side ng Navi, pero maghahabol sila dito. Gusto nilang isagad. Down yung Tekis, na-force yung meta, gusto nilang magamit pa to. Yun nga lang, malas-malas nga lang talaga sa rush timer. Sayang, no? Yung Aksa natatalan niya, nakita na si Terror Blade, kaso napagmanta, no? So namali siya ng hatak doon. And na-dispel yung Arcane Rune niya. So spotted sila by Bear, na-break yung smoke ni Axe. Pa-butterfly na, napakayaman. 31 minutes. Kaya nga yung mga highlight niya, 'di ba? The farm machine. Ayun na 'yun. Farm machine talaga. Clockwork spotted, pumatay ng courier pero nakapag-out din naman. Ito na. Pero 9 class. The real carry. Cowling Blade. Ay! Arm the target. Grabe ka naman, boss! Hook shot. 9 class. Finally, mate take down with a Sunstrike. Muntik pa, no? Ano pa naman 'yun? Nang lalaban pa. Nang lalaban pa ang Askar. Consolation prize na lang para sa side ng P-Vision. Redis dito, mabibigyan. Meron pang bonus na Roshan para sa side ng Pari Vision. Nag-respawn na ang Roshan. Yun na.
Wala nang meta yung kalaban. Support, ang tagal ng respawn, no? Sakto rin siguro dito para para Asma. Ni Noah, yung courier niya nga. Pagkabuhay. Naman na. Uy, solo Tormentor. Kayang-kaya. With a Spirit Link, no? Unat din kasi ng ano niya eh. Nung amo eh. 3-5 buhay pag naka-ulti. Yan pa yung armor. 35, no? Bilis na rin kasi no? Ang bilis mag-farm ni Lone Druid, yung amo lang. Kasi isang first kill mo lang, diba, rooted na yun. Tapos may DPS pa. Nakaka-root na rin kasi talaga yung Lone Druid ngayon, yung tunay. So, Roshan dito, sisimulan na ni Notice. Where naman yung Navi? Not sure kung i-contest. I think kailangan talaga. Pabuhay na yung pabuhay na yung carry. Pabuhay na si Ascar. Chill tayo guys, mabubuhay yung carry ng kalaban. Push out natin yung bottom. Blink para sa Invoker, sure. Wala pa rin yung heart, no? Ni 9 class. Wala pa. May Reaper na ata siya. So, hindi na siya mag-off-off ng armlet dito. Lagi na naka-on. Anong take mo dito? Mag-Orchid si Got the Juice? Orchid siguro. Pwede na, para kay Storm. Diba? Kada walang BKB na, or kay Brewmaster. Wala naman natang pang-dispel dito si Brew. Wala. Binigay lang yung Roshan. Sige, last hit ng Sunstrike. Di nga lang naging successful. Ayaw. Ayaw mo na. Di daw kailangan. Harap naman daw si Ascar. Marirealize din siguro nila na naiwan. Pero Butterfly na nga. Etong Lone Druid. Going for the Satanic next. Siyempre, Satanic yan eh. Ridis. Nakapag-send din naman siya sa over siya doon. Deward lang sila dito. Easy lang. Tanggal ng vision. Then, pwede nang ituloy. Hintay Aegis Parasma. advantage to. Pwede. Kung andyan naman na yung Parasma, Ayun diba? na, dinedeliver na yung kanyang Parasma dito. Pwede lang din silang mag-split kung gusto nilang baragin, di ba? Nakakiras yung Brewmaster. Tapos nandiyan naman yung Bear. Or pwede lang sila mag-chill pitas. 28k gold lead para sa side ng pari. Rune, palabas na rin. Ano yun? Regen? Ace. Hindi kita eh. What's the plan para sa side ng Navi? Hindi pa natin nakita yung kata, no? Wala pa. Wala pang opportunity para gamitin. Brewmaster, syempre, going for the refresher. Refresher Octarine. Yun na lang yung gagawin nila mamaya dyan, diba? Kung nahihirapan mo bumasag. Brewmaster na lang, tapos paliparin mo lang yung Terror Blade. Split, palo, kasama mo yung bear, diba? Alam nga naman di mabasag yan. Si Ascar, iharap mo pag may heart na. Heart na. Ayun na tayo hinihintay nila. Heart ng carry nila. Ayun na. Ayun na, heart na. Okay ka na, boss? Baragin na natin. Sama na siguro si yung carry, sasama na yung carry. Timing niya na to. Wisdom din, palabas. Tingnan natin. Yung bear, medyo malayo naman. Phoenix niya lang yung lanes. Terror Blade with a Bloodthorn. Top lane. Teka lang. Ito yung problem. Wala bang buyback to? Ilan yung mawala? Okay. Umabot pa rin naman. Moral naman yung buyback niya dito. Yung mga item niya, mumurail lang. Michoramer, Chasim, Dagger. Ayaw mo kasi mag-buyback sa ganitong state ng game eh. Oo, Baon na kayo. Gusto mo makaka-catch up tapos mag-buyback ka pa. Talaga. Ito yung yung pay to win na Terror Blade. Hindi mo maintindihan kung sino yung tunay. Yung Conjure Image, parang same nung tunay. Ang daya niyang na yun eh, no? Yung mga ganyang arcana. Yung ganyan yung kulay. Mahal yan, di ba? Yung mga pang pay to win niya. So ito na yung carry, papalo. Oh, Ayan na, guys, relax. ayun nyo ha, palo na ako dito. May backdoor protection daw. So, sisimulan na ng 9 class. Nilapag na yung banner. Yan, Sumama na yung Satanic dito. Yung bilis. semi-carry nila sa Satanic. Pero Berserker's Call. Try to burst down the Huskar. Wala silang enough. Save! Calling Blade to take him down. Hindi enough yung Heart of Taras. Disruption dito to save someone. No one dito. Still looking towards Ridis. Kaya ba makasurvive? Andun naman yung sustain. Pero hindi enough. 2 supports dead for Navi. And look how fast they are clearing this objective. Grabe, yung demolish squad nila dito. Meron na Cyclone. The setup begins. PMA. They have the Tornado creating space for him, but it won't be enough to save himself. No one dito, just zipping in forward. He still have the Aegis. Take note. He wants to die to have that mana back to full. And Terrorblade dito, under the fountain. Satanic
Tries to bring him down. Hindi nga naging successful. But a good Berserker's goal timing. Over to no one. He's down for 90. 2 dead sa side ng P-Vision. Pero nakuha nila yung objective. 2 set of fracks down sa side dito na Navi. Napabuyback na naman si Axe, no? Talaga naman, second buyback niya na sa laro yan. Tagirap na ng tagirap. Ang ganda ng ginawa nila, na-burst down naman nila si Askar, diba kasi wala naman save tong kabila. Kaso nga lang, diba nawala na ng BKB ata si Axe noon. Na-force na yung mga supports yung lumapit. Sinander mo pa yung Shadow Demon. So nung dinadive ka, hindi ka na makaano, diba? Makapalag. Eto na. Hindi na makakapalag. Eto na si Tekis. Eto na yung blast off. Where's the Thunder? Ando naman, pero si Tanic dito will keep up. Berserker's Call. Gandang pipe. Kayang-kaya. Isave pa si Got the Juice. And PMA dito looking for the Calling Blade kill. Blast off. Papunta sa may neutral. Ducalis gonna be safe. And where's the rest? Hindi ba siya nagkamali ng Hinex? Hindi niya na-X yung tunay or na-X niya? Hindi ko rin alam eh. May-X yung ano eh, yung Tekis. Ah, Tekis may Hex? Oo. Baka nagkamali. Nagkamali yun. Kasi parang hindi naka-Hex yung Terror Blade eh, no? Hindi siya naka-Hex. Nakapag-Sander nga. Or hindi nila chinay ng maayos, di ba? Pero sa Tanic, para sa Lone Druid, i-deliver na. Okay. Seto. Kahit masander, at least may Satanic pa pang sustain. Network ni Axe, nandiyan na naman. Dahil sa kanyang buyback. Repressure para kay Brewmaster, pa 25 na rin. Sa Tanic plus Aghanim's Blessing yun, ah. Paldo yun ah. Puno na yung item niya, 38 minutes. Dinama yung blessing, no? Isahan lang. Parang may discount yung item sa kanila. Ayun nga, may sacrifice nga. May extra siya And kanina. ito ng initiation, pero andito naman yung disruption. Save no one dito. Pops sa BKB, takes down the Clockwork first. How about Invoker? He was able to blinks out. Pero the chase continues. Tornado onto the Huskar. Nico's gonna be in big trouble. He'll drop the Meteor, but it won't latch onto Ducalis. So 3 dead sa side dito na Navi. Malinis na team fight for P-Vision. Manta para kay Storm. May sagot na siya dun sa Bloodthorn. Fix lang muna sila ng lanes. Medyo malalim na push ni Terror Blade itong gitna. Ito na lang yung nagko-connect tong dalawang to, no? Si Terror Blade tsaka si Axe. Kahit dalawang buyback sa Axe, maganda naman yung ginagawa niya. Kaso, yung supports talaga nila parang minimal to no impact. Taga-save lang. Yun na lang. Ganun na lang talaga yung magagawa nila. So abangan lang sa may high ground. Storm. Binibait ulit nila. Sige, go nyo ako, sabi nung Kerry. Aangat si Notice. Uy, wala Immediately siyang silence. ha? Kaya ata ma-burst. And a quick buyback for Notice. They want to end this right now. They found the opportunity to take the fight. Buyback. There goes your blast off. There goes the side of Vice. Finally, it does connect with a Terror Blade to die. No buyback for him. Dami mo na dito yung interest. And GG's been called. P-Vision dito will just take that game 1 convincingly. Malinis na performance. Although yes, tumagal. Pero throughout the game, P-Vision, sila yung may hawak ng game. Talagang naghintay lang sila ng item ni Askar. Kasi okay na lahat ng item nila eh. Pero, yun na nga. Ang gandang performance by Parivision. Na-execute nila yung lineup nila. No? Yung Askar pick, okay na okay. Counter kay Clockwork, di ba? Lone Druid, free farm lang kasi wala siyang lane. Axe and Clockwork, parang hindi na lumain. Mid lane, napatay si Storm one time pero lamang pa rin siya, syempre. And yung top lane naman, Brewmaster, Tekis, free farm lang din eh, no? Pwede pala yun, no? Finarman ka lang ng kalaban mo. 4 yung nag-farm kasi. Lugi. Sa inyo 3 lang, nalugi pa. Tapos yung mga support nyo, walang mapala sa laro. Wala silang mapapatay dito ata yung support. Oo. Lane stage, parang nag-react lang yung P-Vision. Siguro disregard mo si Askar, di naman siya nag-react ng time. Wala lang siyang paki sa laro na to kanina pa. Ayun, pinarman lang kayo, no? Tapos parang alam mo yun, naramdaman mo na lang, lugi na tayo, lugi na sa item, na-outscale ka na. And yun nga, makukuha nga dito ng P-Vision yung game number 1. And MVP natin dito, guys. Sino nga ba? Bigay mo sa Askar. Ganyan yung gusto niya, maging MVP. No one. Ang ating MVP. Maganda naman talaga yung pinakita ni No One dito, no? Kung paano siya naka-recover after nung kakaibang rotation, sobrang early. Clockwork, nag-rotate, no? Level 1 sa gitna, successful pa. Pero after that, dire-diretso naman for No One dito, no? Tsaka yung 3 kills niya, no? Yung sa Tekis, tapos yung sa bottom sa Invoker, tapos sa portal niya. Nahuli niya rin yan nasa top lane. Ganda na pinakita ng P-Vision. Tanong is, kaya bang i-continue, no? Para for another 2-0 natin dito sa ating stream A. Tingnan natin, guys. Magkakaroon naman tayo ng short break. Mag-break naman agad tayo dito para sa ating game number 2. Gusto mo ba ng throwback? Latest update of all time.